Kung isa po kayo sa mga nakapanood na ng previous videos ko, siguro kilala nyo na po yung aso kong si Kenkoy. Ito po siya. Ito po yung aso ko na may epilepsy. Meron po siyang series or episodes po ng seizure. Inaatake po. Ito pong video ko ngayon, katatapos lang po niyang atakihin. Kung napapansin niyo yung mga legs niya stiff, lalo na po yung dalawang legs niya sa likuran. Meron din po siya dito, kung napansin niyo sa may parting gilid ng bibig niya, meron siyang bula ng laway. Ang nangyari po kasi sa kanya ngayong seizure, ito po yung nag-jerk, kung iti-describe ko, para po siyang nagpipedal ng bisikleta na mabilis. As in, mabilis po yung motion. At the same time, bumubula po yung bibig niya. Hindi ko po siya pwede kagad buhatin. Hindi ko rin po mahawakan ng totaling hawak talaga. Nahaplos ko lang po siya ng bahagya, pero iniiwas ko po sa may parting bibig dahil baka hindi pa po niya ako nare-recognize, pwede niya po ako makagat. Ganon din po yung mga ibang dogs ko na lumalapit sa cage niya, pinapalayo ko dahil baka po mamaya makagat siya or sila naman po yung makakagat kay Kenkoy. Hindi ko po kasi alam kung every after seizure niya, kung totally po bang nawawala yung vision, lumalabo po ba yung paningin niya, or ang nakikita niya po sa paligid, mga shapes lang na parang silhouette. Kasi pag ganito po na katatapos lang ng seizure niya, mapapansin mo na nanlalaki yung mga mata niya na parang pilit niyang nilalakihan, na para po sa akin, baka dinidistinguish niya po yung mga sounds na naririnig po niya sa paligid niya. Nakakarinig kasi siya. So baka mamaya pilit niyang inaalam kung ano yung mga sounds na yon, kung ano-ano at kung sino-sino po yon. So ayan, nakita niyo po nakaangat na yung ulo niya. So ibig sabihin unti-unti na siyang nakaka-recover. Nahahaplos ko na rin po yung parting ulo niya. Iintayin ko lang po na mas maging stable siya, yung kaya niya nang tumayo sa paa niya, para po mailabas ko siya ng bahay at doon pwede po siyang magwiwi or pupupo sa labas ng mas safe, yung hindi po siya madudulas. Dahil yung semento nga po doon, rough, hindi po katulad sa CR kung saan ko po siya na-train ng umihi at magpupo. Since tiles po doon, pwede po kasi siyang madulas na pwede po siyang masaktan or mapilayan. So, once na okay na po yung condition niya, yung kaya niya nang tumayo, ilalabas ko na po yan. Pero kailangan pa rin po ng alalay dahil groggy pa po yan or medyo hilo at mahihina pa po talaga yung mga binti niya. So, habang nasa labas po yan at nag-start po siyang magwiwi or pupo, kailangan lang din pong nakaalalay dahil baka bigla pa rin po siyang matumba. Sa mga katulad ko po na may mga alaga ng na aso or kahit anong klaseng fur babies po sa bahay na merong ganitong condition, pwede po kayo mag-comment below kung ano po yung mga experiences ninyo or kung ano po yung pwede nyo pong isuggest na ginagawa ninyo sa mga fur babies ninyo during and after po ng seizure. Ako po kasi, kinakausap ko siya during seizure at hanggat maaari, gusto ko alam ng aso ko na si Kenkoy na nandun lang po ako sa tabi niya. Kasi nga po, hindi po natin alam kung ano po talaga yung nararamdaman niya, kung nararamdaman po ba niya yung sakit, kung natatakot po ba siya. So, intayin ko na lang pong maging stable itong aso ko para mailabas ko ng bahay, para doon po siya makapag-wiwi or pupo. Ito po yung aking aso, ang aking epileptic dog, si Kenkoy.